Network Entertainment. Pag angkas niya, yung tuhod niya, nandito na babae. Ito nangyari. At saka hindi siya yung typical na yung mga meme na tibo na medyo chubby. Siya hindi payat. Ngayon, nag-offer ako. Ikaw na mag-drive. Ako na mag-ride ate, okay lang. Di okay lang. Una, nagkukwentuhan pa kami. Maya si ate nakasandal na sa top box. Tulog. All right, welcome to the apocalypse. In this episode, Matakot yung topic The natin world yan. is turning to ash. the Gaspocalypse. This is a tunay na rider survival guide to the Gaspocalypse. Oo. Ang interesting dyan, Iba, people are changing their lifestyle. Pero, it's interesting to know paano yung mga katulad ng bisita natin. Mga pro rider. Oo, Yeah. araw-araw na sa kalsada. Shoutout sa mga katulad kong delivery rider dyan, laban lang. Oh, All right, laban we've lang. got Mr. Ambush. Hello po. Mr. Ambush is a good friend of ours, and we've canceled on you 3 times. De, pero parang parang yung pagka-cancel na yun. May reason. Oh, Hindi natin kasalanan. baka dahil napapanahon na ngayon, meron kang libreng gasolina mula sa BMW Motorrad. Ayan. Bibigyan ba natin to? Hindi. Kailangan nyo kong bigyan. Hindi. Wala na, ubos na. Yun yung reason ba't ako pumayag ulit. Akala ko sakto yung bisita. So, Mr. Ambush, tell us about your job as a pro rider. Yan, magandang gabi. Mr. Ambush here. So, sa mga nakapalo sa akin, syempre, Sir Iba, alam niyo naman ang work ko. Food Panda Rider. And ngayon, may bago tayong job. So, isa na rin akong rider ng isang hailing apps and food company. So, 3. Tatlo na. Yung healing up na yun, ibig sabihin tao. Yung sinasakay mo. Opo. TNVS. TNVS. Motorcycle taxi. So, literally, yung livelihood mo is based on riding. Yes. Alam mo yan, Sir Iba. Ito Kasi- ang buhay ko. I'm curious, Iba. Iset muna natin yung kumbaga context. Sa isang araw, gaano ka kadalas o gaano ka katagal na sa kalsada at nagmomotor? Sa Food Panda lang. Ito sa Food Panda. Collectively, yung as a whole na. Ito sa Food Panda ship. So, kumakana ako dyan. Nag-ship ako ng minimum 10 hours. Sagad ako 12 hours. Wait, paano yung dalawa pa? Hindi. Nung hindi pa ako TNBS. Ah, okay. Kasi unang trabaho ko talaga is yan, Food Panda. So, sumasagot ng 10 hours, 12 hours. Ngayon, para ma-reach ko yung target ko. So, petix pa yun eh. Ngayon, mas mataas na yung gasolina. So, nag-apply ako sa isa pang TNBS tsaka food company. So, yung isa, iniwan ko muna. Dito muna ako nag-focus kasi malaki yung kita. Ito yung ride-hailing app. Oo. So, Wait, define natin yung... Okay, let's talk about now. How many hours a day do you ride? And let's talk about the business muna. Kasi so that we understand how important yung impact ng gas cost, right? Yeah. So ngayon, with the TNVS, how many hours a day bumibiyahe ka? so sa TNBS, nag-start ako dyan gabi. 8 p.m. Marami bang customer pag ganun? Tapos hanggang 2 in the morning ako 2 a.m. Oh. Wait, ilan oras yan? That's 6 hours. 6 hours. Okay. Kasi kaya ako sa gabi bumabiyahe, malamig, walang traffic, mas maraming booking. Ano to, yung mga call center? Bihira nga yung call center. Pwede ko ba sabihin na pagkwentuhan natin bago tayo nag-start? Sige lang, mas kwento mo. exciting pag gabi. Actually, totoo niya, kakaiba yung mga naisasakay ko na customer. Tulad Mga, ng? respeto to sa mga kapatid natin LGBT. Yun, LGBT. Tapos, pwede ko lang magabagitin? Yeah, sige lang. Mga kabit yata yung mga naisasakay ko. Nakikipagkita ng Okay, alanganing balik oras. back na ganyan. Back Okay to na. the business. Business. Okay. Okay. So you ride 6 hours.
do you consume 1 full tank of gas for that? Ay, hindi. Yung mga kalahati? Kalahati. Anong Okay. motor yun? Aerox. Okay, so Yung magkano nakita ko yung, sa baba. Mm. Okay. ilan kilometers yun? Based on my research, 48 kilometers per liter. Average mo per liter. Oo. Oh, so full tank mo, Sa full tank, Mga ano yung Aerox, 12 yata, 12 liters. ay, hindi. Ano lang siya, 4.5 liters. Oh my God, ang liit lang pala nun. Ang laki. Ang liit lang. Kaya ang ginagawa ng iba, pinapalaki yung tanke, ginagawang 7.5, ginagawang 9 liters. Oh. okay, so again, yung full tank mo is how much? Sabi sa akin ng owner ng Aerox nasa 400 plus Dati. dati. Oh, ngayon. Ngayon, nung nagpa-full tank ako, parang kung daw nagkakamali, 540. Okay, so 540. So sabihin natin nasa 270 per day yung gastos mo sa gas. Okay, how much do you earn as a TNVS rider? Depende rin kasi sa top up yan Sir Iba. Mm. Kasi kay Move It, may top up. Kay Foodpanda kasi wala. So, katulad nung napagkwento natin kanina, yung nag-top up ako ng 100 pesos. So, nag-earn ako doon ng... 250 pesos, sorry. 250 pesos. Nag-earn ako doon ng 637 So pesos. you have to cash in 250 to be able to earn, 600. 600. but the 600 hindi pa bawas yung 250 doon. Hindi pa. Kumbaga, So you earn 350 pesos. And around 260 pesos, 270 pesos goes to gas. Yes po, totoo. So your take home is 100 100 plus. plus lang? Ganong... 6 hours na bakbakan sa kalye, ganun. Hindi naman siya bakbakan kasi hindi naman palagi may pumapasok na booking. Siyempre, So hindi matagal, may naghihintay ka. may nag-ano. 1 hour na pagitan bago ako pasukan. So kaya gabi ako bumibiyahe para hindi istasyong motor, hindi mainit. So Hindi ka tumatambay sa ilalim ng puno. Di ba? Ito, tsaka yung takbuhan ko lang naman noon is 30 to 40 kph lang kasi natitipid na ako, hindi na ako gano'n nagtatrattle talaga ngayon. So more than half of your income goes to gas. Opo. That's what I wanted to get at, no? Masakit talaga, malaki epekto sa amin ngayon. So, Okay, so now that's the going rate for today, no? So I guess ano yung mga tips mo ayan. on Eto talaga. how to maximize? Oo, para mapahaba, kumbaga para maging worth it yung ginagasolina mo, anong Worth it ginagawa yung mo. biyahe talaga. Every drop counts to talaga ngayon. So, unang-una, syempre, TNBS rider na ako. So, pag matagal si customer bumaba, patay ka ng motor. So, i-off mo muna. Kaya huwag mo siyang hayaan na umaandar habang hinihintay mo. So, isa yun sa mga mabibigay kong tip para kahit pa paano. Idling, no? Huwag ka na mag-idling. So malaking bagay pala yung feature ng mga bagong motor, 'di ba? Yung Start-stop. Yung CF Moto Aura has that. I think the Fazio has Yes. that also. Yung mga Honda, PCX, ADV, may ganyan eh. So pag nakahinto ka, Yung complete stop. hindi mo kailangan isusi ulit. Tapos pag magta-throttle ka, tsaka siya. Nag-on. Okay. So that's where that function came. Yun yung mga advantage ng mga Kasi kung bagong hindi motor. ka TNVS, parang maliit lang yung impact. Ako nga actually, nag-review ako recently ng Honda PCX. Honda Philippines sent me that bike. Pakiramdam ko sira yung motor pagka gumagana yung feature na yun. Ginagawa ko, lagi lang siya naka-on. Pero sa mga katulad mo pala na line of work, crucial pala yun. Sobra. Lahat Pero ng kung hindi available yun, patay ka. susi. Oo. Kahit available siya, patay mo pa rin. Para mas maganda na rin yung pinatay mo na lang din yung Battery Ako, naman. ginagawa ko rin yun sa big bike eh. Pag traffic at mainit. Kasi baka mag-overheat. Init naman yung problema mo. Baka mag-overheat ko malala yung Sa gabi ka traffic. na lang motor. Well, alam ng mga naka-Ducati yan. Okay. Grabe yung hirit mo porque BMW yung sponsor natin bias. Alam nila yan. Okay, teka lang. Tsaka yung mga Harley Davidson, alam nila yan. Ambush, yung oras mo, pinalitan mo rin basically from daytime to nighttime. Oo. Hindi ba Isa pang tip yun. Oo. hindi ba na
lalagay ka rin sa alanganin pag ganyan? Actually, hindi mo masasabi yung wag naman sana, Ambush yung mic. yung aksidente. Hmm. So, number one, sa delivery rider, TMB's rider, pray ka muna bago ka umalis. Ganun sa pag-uwi. So, minsan, wag naman sana. Di ko nagsikilala yung mga pumapasok sa akin customer Mga naisasakay ko. Delikado rin. May safety concerns. And I think the biggest challenge to rider safety is is visibility. Oh. Being seen as on a motorcycle. Oh, tsaka Actually, ang ganda ng point ni Iba. Yun yung mas worried ako, Ambush, Kasi ikaw, as a rider, nakikita mo naman sa app basically, yung name, identity nung sinasakay mo. hindi, pangalan lang. Okay, pero mas concern ako, yung mga hit and run, di ba? Nakunood, ang dami nangyayari niyan pagkagabi, yung wala na masyadong dumadaan. How's the situation pagka ganyang oras ka lumalabas? Sa akin, doble ingat na lang. Tsaka may mga customer kasi minsan, okay na ba sabihin to? No? Yeah. May mga customer kasi minsan na, sir, gusto mo cancel na lang natin yung booking para hindi na mabawasan yung top up mo. May mga ganun kasi insidente. So ako hindi ako lumalaban ng ganun. Hindi, ma'am, okay lang kahit huwag yung i-cancel yung booking, sasakay kasi diretso tayo. Number one kasi doon, wala kami insurance. Hindi kami insured. Pag worst case na may ma-accident kami, wala. Puro thank you lang kami dalawa. So sa ganun naman, ang ginagawa ko minsan, kapag yung pick up location, kapag sa gabi ako bumabiyahe, hanggat maaari, pinapalabas ko yung customer. Doon ako sa may ilaw, sa maraming tao. Kasi pag isinita, benefits of the doubt, hindi kita papasukin talaga. Ma'am, pasensya na po talaga. Labas po, ma'am. Hindi kasya yung motor ko. Gumagawa na akong dahilan. And then, ma'am, hintayin ka lang po kayo dito, ma'am. Ni-insist ko, pag iskinita, madidim, out ka sa akin. Hindi na ba, cancel ko na lang yung booking. Wag lang ako. Huwag ka lang Balik tayo sa tips. Okay, so tip number 1 is patayin. Okay, tip number 2, in-adjust mo yung schedule mo. In-adjust yung schedule Para ko. aside from safety, ano yung may impact sa motor yan pag tumatakbo sa gabi, di ba? Opo, totoo. And then, ano yung benefit ng pagtakbo sa gabi? walang traffic, hindi mainit, mas maraming booking in my part kasi sa Cavite ako, medyo malakas yung booking namin. And then, hindi stress yung motor. Tapos, ayun nga, ito singit ko lang din, from 95, 91 na lang kinakarga ko ngayon. Okay, so ngayon, so yun, riding in the evening is less traffic, mas madali mag-ride. Cooler, less stress on the engine. And then, okay, sa octane, ano yung impact ng octane? Kasi syempre, kung Pero big bike, performance yung Royal na yan Alloy mo. 95 yun. Oo, Uubuhin diba? yun pagka nagbaba ako. So ngayon, you said you moved from 95 to 91. Kasi mas mura Tsaka ano pa, mas mura yung 91. Kasi alam mo ba, makakita lang kami, daman-daman to ng mga rider, makakita lang kami ng 88 pesos na gas station, pipilahan namin yan kahit maraming nakapila. Wait lang. Wait, pero balik tayo sa octane. Okay, so may impact ba? May impact ba sa fuel efficiency yung octane or is it performance lang? Parang mas malayo ba o pareho lang yung naaabot mo? Kung Same high lang, octane? Same line. Kasi nakatingin kami sa price. Sa price ng 91 kasi mas mura kaysa sa 95. So, Pero tayo. Sa performance naman, feel Oo mo? nga. Sakto Bawas lang. ba yung hatak ng motor mo? Hindi Ganyan? naman Siguro kung naka-big bike yung gamit ko, baka maramdaman ko. Pero ngayon, di na namin iniisip yan kasi mga small cc naman kami. Okay. So, you were saying na, pag nakakita ka ng 88 pesos, so, from going to lower octane, the second is being able to spot affordable gas. Paano ka nakakahanap ng 88 peso na gasolina? Hindi ba nakakatakot pag sobrang, halimbawa yung sobrang di kilalang gas station, okay, 87. Hindi ka ba magdududa doon? Actually, Laban pa rin? Ito, sorry, pero hindi ako nagpapagasa ganun. Sa mga kilala ko lang talaga, yan. So, paano ka nakakahanap ng 88 pesos? Ngayon, almost 100 Halimbawa, na. nakapag-pick, naisakay kita, Sir Iba. Oo. Tapos, dinarap kita sa drop-off location sa pupuntahan mo. Ako kasi bilang rider, sa taas ng gasolina ngayon, malikot yung mata ko. Pero syempre, nag-iingat ako. Kung ba yung peripheral ko? May nakita akong gas station. Sakit, bataas. Kabila.
Taas pa rin. Pag minadaanan kang pwedeng balikan, Ay, tatanda ko na yan. Pag drop ko, babalikan kita, di na ako magpapagas. So ano yung mga tips mo in general? Paano ka makakahanap ng mas murang gas? Like, may mga areas ba na mas mura? May mga brands ba na mas mura? Yung mga ganon? Meron naman. Meron akong... share mo naman. Baka Oo. naman magamit namin yan saan yung mura. Basta di mo pwede magbanggit yan na natin, makikita nyo na lang yun. Basta, Ayaw Sinikreto niya pa. banggitin kasi ang haba na ng pila. Kung nalaman ng mga tao. Okay, anyway. Okay, so you can keep your eye out for affordable gas. Meron yon. Okay. meron yan, maniwala kayo. Meron kayo makikitang 88, 87. Yan. Okay. Ano pa yung mga ibang tips? Huwag ka gaano bumabad sa throttle. So, maintain mo lang ka ng 30 to 40, 45 kph na yung takbuhan mo. Sa scooter to sa mga underbomb. Pero sa mga big bike, paano ba yun, Sir King? Well, huwag kang magstay sa high rev. Kumambyo ka na para Kumambyo ka na. relax yung... Kung siya kung makaka-afford ka ng big bike, hindi na problema yung gasolina. Sa bag. Teka lang, speaking of lugar, akong may tanong, ayaw mo mag-share ng lugar eh. Totoo ba na mas mura ang gasolina sa Antipolo at Fairview? Di na kasi ako nag-area dyan eh. Oo. Pero going back to yung takbo ng mga kotse at saka motor, Uy, ang bait ng mga rider Mababait. ngayon. Sobrang bait, pare. ultimo bus. Ako, alam mo nun, mabait akong rider, di ba? Pero parang feeling ko ako na lang yung kamote sa kalsada kasi naka-electric ako eh. Mabilis diba? ka pa So rin. hindi ko tinitipid yung gas. So dami ko, parang feeling ko ang tulin ko kasi ang dami ko na-overtake. I-share ko dyan. Ah. May isang nakakatuwa ako na experience kanina. Stoplight sa may Parañaque. So may isang rider, tulin. So, naka-NMAX. So pang-abot kami sa stoplight. May nakakwentuhan ako doon na rider. Big shoutout sa'yo, Pops. Sabi sa akin, nakita mo yung forma ng NMAX, no? Dami siguro pera niya, dami pang gas. Hindi na siya sinabi, gaganda ng pyesa, ang dami siguro pera. ano yung bunga niya sa akin? Pumahataw. Umahato, dami siguro pera niya pang gas. Kahit mga kotse, pare, ang bagal na sa kalsada. At saka yung mga dating matipid na sinasabi, yung mga diesel, nakatago ngayon. Gasolina ang hari ngayon. At saka feeling ko, and then again, not backed by data, nabawasan ng mga accident sa kalsada dahil sa pagtaas ng presyo ng gas. Agree. Totoo. May tatanong ako kay Ambush, Iba, kasi pinapractice ko to sa sarili kong sasakyan at motor ngayon. Mas matipid ba na full tank ka parate, tas every after gamit mo, pa-full tank ka na lang ulit? Oo. Kesa Bakit? uubusin mo. Oo, kasi sa ubusin mo. Totoo yun. Bakit? Kasi mas malit yung gastos eh. Hindi. Psychological yun. Oo. De, Parang pero, ginuhulugan mo yung gas eh. Oo, parang, Diba? parang, Yun- parang ganun. Pero there's no impact on fuel efficiency. pero ako kasi, Iba, share ko lang, Francis, yung sa ko sa Pajero. Kung sa presyuhan ngayon, 147 ng per liter ng diesel, Sakit. inubos ko yung 90 liter ng Pajero ko, abay, nasa 12 milyon. Pag nag-refill ako ulit. Pero ngayon, kada gamit ko, 1,000 lang ako ng 1,600. Talo ka. Ano mo bakit? Pag biglang bumagsak ang Hindi, presyo. kasi yung pag nag-full tank ka today, bukas mas mataas yung gas eh. So, ano nangyari? Pataas ng pataas. Parang nag-iiwan ka lang ng pondo sa... So it psychologically it seems like you're saving money, but really hinuhulugan mo lang. Oh. But and I don't know, correct me if this could be bullshit kasi nakita ko sa TikTok. Sinasabi ng isang mechanic, the reason why you don't want your tank to go down, no, is because the fuel pump gets overworked. Parang basically, kung puno yung gas tank, parang, di ba? Kung medyo ubos, hinahanap niya yung gasolina, di ba? Well, grabe. And then also, that the fuel also acts as a way to cool the fuel pump. Yeah, totoo naman yun. Well, ako kasi, Iba, kaya ako ginagawa yan. I'm thinking na, shit, dapat makapag-full tank Inubos mo ako. na ba yung Petron GCs mo nang binigay ni BMW? Long gun. Wow! Naalala mo, nagpangasinan ako, nag-shoot ako doon. Oo. Yung doon pa lang, ubus na yun. One-way trip? Hindi, may natira naman Oh, doon. magkano yung full tank mo? So ambush doesn't feel as bad. Okay. 540 sa'yo, di ba? Prior Full tank to the hula-balo dun sa Strait of Hormuz,
Ang full tank ko nasa 6,500, 6,000. Pero nung pumutok ang gera, ngayon kung i-compute ko yung 90 liters nun, mga nasa 12,2, 12,3. Aray, parang bumili ka ng Insta360 tuwing nagpapagas ka. Kaya hindi ko pwede ubusin kasi ang bigat magpakawala ng ganun. Okay. Oo, totoo. Wait, back to tips. Okay, so the last tip was how to find gas. Is that ano? Sa throttle, huwag ka na magbaba. Oh, yun. And then, ano pa? Maintenance ng motor, syempre check mo yung air filter. Minsan kasi pag madumi yung air filter, sakal yung ano. So medyo yung birit ng motor mo. It's working harder. Opo, totoo. Barado. Oo. May question ako, Ambush. Does it matter yung bigat na dinadala ng motor? Halimbawa, ikaw, ang dami mong totoo. gamit. Ganun dala mo lagi, katulad kay Iba. Hindi, okay lang yan. Mas Kung mahirap- ako yung dala mo. Exactly. Siya yung sakay mo. Ito. Tumatanggi ba ng ride pag nakita mo? Nako! Over 200 pounds! Sorry, sir! Totoo po yan. Hindi, totoo yan. Nangyayari yan. Tumatanggi ka? Tumatanggi ako. Sorry po talaga. Senaryo. Ayoko na sa'yo. Akala ko magkaibigan tayo. Hindi, pag ganito kaya. Ikwento mo. Hindi naman no offense po kasi may mga tayo na may nag-book sa akin na talagang sorry for the term, sorry for the word. Oversize talaga, as in. Ito yung dahilan nag-diet si Big Sugar. Ayo. Dahil sa kanya, Sinasabihan ayaw mo niya siguro. Oy, oo nga pala, nakalay Sorry, tayo. Big Sugar. Hindi ka pwede sumabay sa akin. Kailangan mag-diet ka muna. Nasaktan si Bubugbugin ka Big nun. Sugar. Buti hindi na kasi flight eh. Anong sabi mo dun sa customer? Double XL yung customer mo. Ngayon, alam ko sa sarili ko na hindi kaya ng motor kasi yung shock ko hindi naka-tune. Ay, kapatay ako, dadapato. Sobrang lambot. Tutukod. Sabi ko, ma'am, okay lang po ba? Babae ba? Hindi, lalaki naman. Sir, hindi po. Pakibuhat na lang yung motor. Pakisayaw na lang, hawak ko ang beat. Okay, so... Ayun, pwede naman po yun. May perks naman kami kay doon sa isang pinag-workan ko na pwede ka tumanggi kasi alam mo yung risk. Kasi medyo, hindi rin ako sanay mag-angkas ng sobrang laki. At saka pagka yun nasira habang angkas mo siya, baka Yung po- madisgrasya pa kayo. Opo, yun po yung mahirap. Kung abutin kami sa lugar na walang tao, medyo delicate yung lugar. Oras pa, Oras alanganin. po. Ngayon, Si Wally, Bayola. Di ba? Sa Exactly. Bicol. Sumemplang siya dahil may butas, may pothole. Lipad Yeah. siya. Yun, mag-isa lang yun. What if angkas pa siya? Di ba? Ngayon, kung sobrang bigat, parang catapult yun. Hindi lilipad yung naka-backride. Siya yung lilipad. So weird. May kwento ko sa inyo tungkol sa ganyan sa bigat. Ako, I stand 6 foot tall. There was once na nag-book ako. Sana all? Sana all? Nag-book, ang layo ng pinarkingan ko kasi yung report ko sa news sa Dangwa. Hindi na makapasok dun yung sasakyan. Medyo malayo-layo yung parking. Naglakad ako nung papunta. Pagod na ako, syempre, di ba? Maghapon duty. Yung na-book ko, tibo si ate Hindi niya ako kaya. Nag-wheelie yung motor. hindi niya may andar. Hindi niya may angat yung paa niya. As in, hindi niya ako kaya. Ganun na. Yung tuhod. Wala nang traction sa harap. Hindi, pag angkas niya, yung tuhod niya, nandito ng babae. Ito nangyari. At saka hindi siya yung typical na yung mga meme na tibo na medyo chubby. Siya hindi payat. Ngayon, nag-offer ako. Ikaw na mag-drive. Ako na mag-ride ate, okay lang. Okay lang. Una, nagkukwentuhan pa kami. Maya-maya si ate nakasandal na sa top box niya. Tulog. Traffic. Do you feel lost, doubting yourself, and tired? You question your worth and existence? Well, I'm here for you. Hey, this is Gailey Chavez, and I'm the host of Free Yourself Podcast. My podcast talks about self-love, self-discovery, and growth. This is for everyone who wants to live their fullest life and become the person that they could be. Let me help out and remind you that this is your life, your path, that you are not broken, and you are worth it. Catch me every Friday at 8 p.m. See ya! Going back to the business model. So you're saying 600 pesos, 250 goes to gas,
And then 200 is your top up. So 150 plus para sa'yo. Opo. And then from that 150 plus, nandun pa yung change oil, nandun pa yung maintenance, nandun pa yung hulugan sa motor. Buti na lang talaga, hindi na tayo naghuhulog. Buti na lang, nabili ko na siya ng second hand. Thankful ako, wala akong inuhulog ang motor. So, ang ginagawa ko dyan, Sir Ibe, every week, Sunday, bumper din ng motor ko yan. So, every nag-ride ako, meron akong, pag may tip si customer sa akin, meron akong maliit na pouch, doon ko nilagay yung tip box ko. Yung tips. Doon ko kinukuha yung pang-gas, doon ko ginagawa yung pang-change oil, Yung pang-maintenance. pang-maintenance. So, kailangan sa isang week, may ipon ako na at least 500 to 600 from the tip itself. Para doon ko So if you didn't have tips, sobra kang lugi talaga. Iyan nga, regarding sa tip, dati, nabibigyan kami ng tip na 5 pesos 20, masaya lang kami. Okay, thank you po. Pag nabigyan kami ng ganun tip, ubod na namin ng saya. Why? Kasi sobrang mahal ng gasolina. Ako, Sobrang namin na-appreciate ngayon yung tip. SOP ko is 50 pesos Same. sa tip. So baka feeling ko kailangan na natin taasan, no? 100. 100 na. Pero sa sitwasyon ngayon, marami ba yung katulad ni Iba na na may pangunawa sa rider, nagbibigay ng tip? Dumami ba sila? Bas dumami sila. Wow, Siguro- good job, Philippines. So, siguro, pag katulad nung kahapon, doon sa kasi saglit lang ako bumiyahe, kasi nire-ready ko yung sarili ko para dito. So, sa 7 nagdabok kong tao na CS, 7 yung nagbigay ng tip. Sa 7 tip na yon nakapag-gain ako ng 250 pesos. Okay. Minsan, One day lang yun. oras lang yun. 6 hours lang yun. So sa tip ka talaga, Ay, sobra. sobrang importante yung tip. So, sa 637, hindi pa kasama yung tip. So, isama natin yung tip, pumalo ka ng almost 900. Yeah. Wow. Okay. But that's still, you're still only bringing home about like 300, 400 pesos. And then that's your food and maintenance and Opo. gas. Naiisip ko ngayon Kasama tuloy. yung gas. Naiisip ko ngayon tuloy yung maintenance. Kasi sa motor natin, ang isa sa mga medyo masakit, pagka nandiyan na yung maintenance ng magpapalit ka ng gulong. Malang goma di ba? Totoo. Paano sa ngayon? Like, Wala, maghintay ka ng inside racing. Actually, totoo yun. Di ba? Totoo. hintay ka ng promo. Ngayon, ang ginagawa ko ngayon, nung gamit ko pa si Immortal, yung scooter ko, yung itim, 15 years old na yun 15 years old, yung pinakamurang gulong na binibili ko. Kasi hindi naman ako nagbabanking eh. Sa city lang naman City driving lang kasi panghanap buhay ito, dito pang banking. So yung pinakamura. Okay. Going to tires, syempre may fuel efficiency rin pag di ba? Ay, totoo. Oo. Ano yung tip mo doon? Lagi nyo i-check yung motor. Check yung motor. Yung PSI ng gulong baka malambot. Kasi once na malambot, mas siya madrag. Yung parang ang bagal niya. Parang sakal yung hirap, di siya persado. Persado pala siya, sorry. Persado. So always check yung PSI ng motor. Kailangan maintain mo yung tamang PSI. Kasi Malaking bagay yung TPMS. TPMS. That's why, Ride United, Yun. meron sila yung FOBO, di ba? Opo. Ang ganda nun. And then, kung multiple yung bikes mo, You can monitor. You can monitor it. True phone? Oo. Alam mo, nung Hingi ka kay GC nun. Boss, baka naman. nung may kwento ko lang, no, nung kami ni Iba, nag-drive kami nung Pasko. May pinuntahan kaming event. Ang dami kong tinuturo, di ba? Sasakyan pa lang. Ang daming malambot. Buti na lang ginawa mo yun. Kasi yun, dala ko yung Fortuner. Pumunta kami sa BMW Christmas event ba yun? Pampanga, Pampanga, sabi niya, Iba, may issue sa pulley, may issue sa brakes, ang dami niyang grabe mang lait to eh. Hindi. Ang dami niyang Dahil niya pa yung ang tawag doon, diagnostic tools. Ang dami mo naman nakikita. Ako yun. Kasi hindi na, wala akong alam sa kotse. Motor lang ako eh. Si King, motorcycles and bikes. So sa dami-dami niyang tinuro, pinayos ko si King rin nagpakilala sa amin. Shout out kay sa Araneta. Sino yun? Kay Mang Ago. Kay Mang Ago sa Araneta. And pero naisip ko, okay, the car is over 10 years old, yung Fortuner. So binenta na lang namin. And thank you, King, ha? Dahil sa iyo, Nabento ko. nakabili kami ng hybrid. Ooh. Bago, nagkaroon ng gulo. So, parang dahil kay King, medyo tipid-tipid ako ngayon. Dahil dyan, na-bring up mo na rin. Kanina nung nagmumotor ako,
naisip ko itanong kay Ambush to siguro before we wrap up, no? Naiisip mo bang or too late na ba para gumastos ka pa ng malaki mag-shift ng EV? Naiisip mo ba yung ganyan? Si iba kasi naka-electric lagi. Is EV an option for you? Oo. Yes po. EV na scooter. Tumitingin ka na. Tumitingin na ako. Arborin mo yung kanya. Actually, yung ito, Try mo yung akin mamaya sa baba. napag-usapan doon ng ate ko, sabi ng ate ko, Anthony, hanap mo nga ako ng check mo na yung mga EV na scooter. Kasi baka di na ako mag-NMAX. Sabi ko, medyo masakit na. Sabi ko, sige. Kasi, alam mo yung pati solar panel, papasukin na rin ng ate ko para makatipid. Hindi, well, imagine if kung naka-solar panel ka and naka-EV ka. Totally perpetual yung renewable lahat. But okay, so before we wrap up, you already shared that you're barely making it. Nabuti madiskarte si Mr. Ambush eh. Dami niyang alam gawin. Oo, may nagbebenta siya ng mga gears na premium, right? Nagba-vlog. Nagba-vlog. Ang madiskarte eh. Nagtitinda ng Palagi donut. Nagtitinda ng donut. Nagtitinda ng mga donut. No? So he's looking for other opportunities. Pero anong gagawin niyo? I'm sure may mga tropa ka na may ibang TNVS rider. And then nakikita niyo pataas ng pataas yung gasolina. Ano mangyayari? Diyan pumapasok yung mga what if namin. Actually, napagkakwentuhan namin yan eh. Sabi ko, what if kaya pare, wala na gasolina sa Pilipinas. No, paano kung tumama ng kausap namin si Kuya Kim kanina eh. Imposible daw mawawalan ng gasolina yung Pilipinas. Yung mangyayari lang, tataas yung presyo. Yeah. So, Ida-drive magiging up. 150, 200. Ano mangyayari sa inyo? Pag pumala ng 150 pesos yung gasolina, bibiyahe pa rin ako. Pero sana lang, itaas nila yung pera namin, yung bayad, kasi hindi tumataas. So, Hindi pa tumataas. Hindi po talaga tumataas. Real talk. Wait. Wow. Kaya kung pwede na magmura dito, magmumura talaga ako kasi walang galaw. Alam mo Pero, kasi, yung mga presyo mandated yata ng LTO. kinokontrol, LTFRB actually. LTFRB, hindi sila basta-basta pwede magtaas. Pagtaas ng... No wonder may mga jeepney, UV Express, Kasi bus. sila rin, bawal magtaas ng presyo. Nagrarally, di ba? Dahil dyan. Sayang. Kung nanalo yung angkasangga, di dapat. Oo nga. Pucha, kung nanalo yung kasangga, sakop na ako sa DPWH. may bago kang Desert X sana kayo iba. Lahat kayo, bigyan ko ng Desert X. Anyway. Bago natin tapusin, Ambush, may mensahe ka ba para sa mga kagaya mong line of work? Ayun, sa mga katulad ko na sa delivery rider na katulad ko, yun nga, yung mga tips na naibigay ko, sana may apply nyo sa totoong buhay. Kasi lumaban lang tayo, sobrang hirap na talaga ng buhay ngayon. Hindi na biro, kasi dati ako, hindi ako nasasakto sa 3 piso, 5 piso pagtaas ng ngayon. Kung pwede lang magmura guys, magmumura talaga ako, pero ingat lang palagi, baong kayo ng maraming panalangin bago kayo bumiyahe. Ayan, kung ano yung nasabi ko dito, sana pakinggan nyo, gawin nyo sa totoong buhay. Tuloy-tuloy lang tayo. Shoutout sa lahat ng delivery rider. Yun. All right. So, thank you, Mr. Ambush. Thank you po. Laban lang. Laban lang. All right. Kayang-kaya mo yan. All right. That was how to survive the gas apocalypse, man. We don't know where this is going to end, but thankfully, Mr. Ambush, you've got a couple of grand worth of Petron GCs coming. Yes. Mga 20 full tank yun. Tune in next week where we're going to have some friends. I think it's going to be FJ. Yeah. On the show, and we're going to talk about their adventure in Mindanao. Nagbabalikan na sila ngayon. No, ngayong araw, si baka nandito na next week yun. All right. So, ride hard, ride safe, and ride tunay. Ride efficient. Yeah. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.